Ika-19 ng Abril. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Kinahapunan ng araw ng pahinga, sa paglabas ng unang bituin, sa unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan si Maria Magdalena at ang isa pang Maria para tignan ang libingan. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at bumaba mula sa langit ang anghel ng Panginoon at nilapitan ang bato. Pinagulong ito at naupo roon. Parang kidlat ang kanyang mukha at simputi ng niebe ang kanyang damit. Nanginig naman sa takot ang mga bantay at naging parang mga patay. Sinabi ng anghel sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap niyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito. Binuhay siya ayon sa kanyang sinabi. Tingnan ninyo ang lugar na pinaglibingan sa kanya. Pumunta kayo agad ngayon at sabihin sa kanyang maalagad na muli siyang nabuhay at mauuna sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Ito ang mensahe ko sa inyo." Agad nilang iniwan ang libingan na natatakot at labis na nagagalak at tumakbo sila para balitaan ang kanyang maalagad. Nakasalubong nila sa daan si Jesus at sinabi niya, "Kapayapaan." Paglapit sa kanya ng mga babae, niyakap nila ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi naman ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa aking mga kapatid na pumunta sila sa Galilea. Doon nila ako makikita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Binuhay siya ayon sa kanyang sinabi. 3 beses sa iba't ibang pagkakataon, ipinahayag sa atin ng mga ebanghelyo na nagpropesiya si Jesus tungkol sa kanyang kamatayan sa Jerusalem. Subalit sinabi rin niya sa kanyang maalagad na muli siyang mabubuhay mula sa mga patay. Bagamat namangha sa mga ginawa ni Jesus at nakintal sa isip ng mga lalaki at babaeng tagasunod niya ang kanyang mga salita, maliwanag na hindi sila naniwala sa kanya nang magpahayag siya tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. Ito ang ipinahihiwatig ng ikinilos ng 3 babae sa ebanghelyo. Nagtungo sila sa libingan upang gawin ang nakaugaliang paglilingkod sa isang namatay. Tinanggap na nila ang pagkamatay ni Jesus at hindi na sila umasang muli nilang makikitang buhay si Jesus. Isipin na lamang ang kanilang pagkagulat nang makita nila ang isang lalaki, isang anghel, at nagsabi sa kanila na muling binuhay si Jesus at mauuna siyang tutungo sa Galilea kung saan nila siya makikita, tulad ng sinabi niya sa kanila. Subalit ang mabuhay siya mula sa mga patay ay parang hindi na kapani-paniwala. Sinasabi nga ni Padre Neil Gilmet, S.J., kapag pumasok sa eksena ang Diyos, hindi maaaring hindi ito totoo. Pagsasagawa. Tungkol sa muling pagkabuhay, minsay sinabi ni Bishop Ted Bacani, ang nangyari kay Jesus, ang kanyang muling pagkabuhay, ay dapat mangyari sa atin. Ang nangyari, ang muling pagkabuhay, para sa atin ay dapat mangyari sa ating buhay. Gaano katotoo sa iyo ang muling pagkabuhay ni Jesus? Papaano ito nagiging mabisa sa iyong buhay?